Sa liblib na kanayunan kung saan ako ipinanganak mayroong isang malaking taniman ng mangga na tila walang katapusan. Sa araw, napuno ito ng ginintuang sikat ng araw at ang matamis na amoy ng hinog na prutas. Ngunit nang sumapit ang gabi, nagbago ang lahat. Ang mga taga-nayon ay may hindi nakasulat na tuntunin, huwag umihi, pumutol ng mga sanga o maingay sa ilalim ng mga lumang puno ng mangga kung ayaw mong gisingin ang mga taong naninirahan doon. Hindi sila nagbibiro. At nakita ko sa sarili kong mga mata kung bakit. Buboy ang pangalan ko. Pagkatapos ng graduation, bumalik ako sa aking bayan upang magtrabaho bilang mayordomo para kay Don Manolo, ang lalaking nagpalaki sa akin at nagbigay sa akin ng pagkakataong makapag-aral. Ngunit ang araw na bumalik ako ay ang araw din na binigyan niya ako ng isang higanteng itlog, kalahati ng laki ng ulo ng tao. Sinabi niya, panatilihin ito at huwag hayaang hawakan ito ng sinuman. Hindi ko alam iyon ang sandaling pinirmahan ko ang sarili kong death warrant. Pagkalipas ng ilang oras, namatay si Don Manolo. Iniwan ako sa kanyang taniman ng mangga, isang serye ng mga hindi malinaw na babala at isang serye ng mga nakakatakot na pangyayari na nagpapaniwala sa akin sa isang bagay na lagi kong pinagtatawanan. Aswang. Kung sa tingin mo isa lang itong alamat para takutin ang mga bata, pagkatapos ay manatili. Sasabihin ko sa iyo lahat ng nangyari sa nakamamatay na panahon ng mangga. Noong unang gabing natulog ako sa lumang bahay ni Don Manolo, narinig ko ito ang pag-flap ng mga pakpak. Hindi isang ibon, ngunit isang bagay na mas malaki, mas mabigat at mas mabilis kaysa sa hangin. Habang sumilip ako sa bintana, isang madilim na figura ang dumaan, nag-iwan lamang ng isang nakakagigil na tili. Gusto kong paniwalaan na isa lang itong ilusyon hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod, na para bang may sinusubukang pumasok. Malakas na yumanig ang pinto, isang metal na tili. Nilock ko ang pinto, umatras at nakita ko sa siwang ng nagyelo na salamin isang matangkad, manipis na figura. Ang mga pakpak nito ay tila nakadikit sa katawan nito, nakatayong hindi gumagalaw sa kadiliman. Pagkalipas ng ilang segundo, nawala ito. Sabi ko sa sarili ko, naisip ko siguro. Pero nagkamali ako. Kinaumagahan, muli kong nakilala si Lola, ang magiliw kong Lola, na nag-alaga sa akin mula pa noong bata ako. Si Tonton, ang pinsan kong mainit ang ulo, na laging amoy alak ang bibig, at si Ate John, ang aking kapatid sa ama na hindi ko nakikita sa loob ng maraming taon. Ngunit ang kapaligiran sa pagitan nila ay hindi mainit. Ang maingat na mga sulyap, ang kalahating biro, kalahating seryosong mga salita. Malinaw kong naramdaman na may mga hindi na mababawi na bitak sa pagitan nila. Minahali na Tonton at Ate Joan ang isa't isa, ngunit labis na naghiwalay. May inililihim si Lola tungkol kay Don Manolo at lahat sila, parang may tinatago sa akin. Nakaraan ni Don Manolo. Noong gabi, nang mahimbing ang tulog ng lahat, dumiretso ako sa study ni Don Manolo.
Ang drawer sa ilalim ng mesa ay puno ng mga lumang file at sa ibaba ay isang mapa ng nayon. Dito, ang isang bahagi ng lupa malapit sa taniman ng mangga ay binilogan ng pula na may markang simbolo ng pakpak ng ibon. Nakalakip ang isang stack ng mga lumang pahayagan. 5 tao ang misteryosong nawawala, walang nakitang mga bangkay. Napagpasyahan ng pulisya na ito ay isang mabangis na hayop. Ngunit alam ng mga taga-nayon iyon ang panahon kung kailan ito nagising. Isang mahilig sa krimen na halimaw na nabiktima ng mga hinog na mangga. Aksidente ni Tonton. Kinabukasan, habang papalubog ang araw, nakita ko si Tonton pasuray-suray na pabalik mula sa taniman ng mangga. Umihilang siya sa ilalim ng matandang puno ng mangga, isang gawain na itinuturing ng mga taga-nayon na bawal. Bago pa ako makapagsalita, napaluhod si Tonton. Maputla ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang mga hita. Nang buhatin ko siya, nakita ko na punit ang loob ng hita niya, bumubulwak ang dugo na parang may napunit mula sa loob. Napabuntong hininga siya, nawala ang kanyang mga mata. Ito ay nasa lupa gumagapang pataas. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Bigla kong naramdaman mula sa kung saan, sa kadiliman doon mga matang nakatingin sa akin. Nung gabing iyon bumalik si Ate John. Ilang taon na ang nakalipas simula nang makita ko siya. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa pinto alam kong may mali. Hindi ito ang kanyang hitsura, siya pa rin ang parehong payat na babae na hanggang balikat ang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang kanyang ngiti hindi umabot sa kanyang mga mata. At ang yakap niya ay malamig na parang bangkay. Si Lola ang unang nagsalita, binulungan niya ako habang naghuhugas ng pinggan. Buboy. Hindi na ako sigurado na si John na yon. I forced a smile, telling her not to talk nonsense. Ngunit si Lola ay tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Siguro she's been palitao replaced. O inaalihan. Palihim na sumunod si Buboy. Hindi ako naniwala hanggang kinabukasan. Bandang 2 bahagyang bumukas ang pinto sa likod. Mula sa siwang ng dingding, nakita kong lumabas si Joan, nakayapa, ang kanyang puting pantulog na kumakaway. Diretso siyang naglakad patungo sa taniman ng mangga, walang flashlight, walang pag-aalinlangan. Sumunod ako, tinatapakan ng mga tuyong dahon, parang sasabog na ang puso ko. At pagkatapos nakita ko, sa ilalim ng matandang puno ng mangga, nakatayo ang isang matangkad at manipis na itim na figura. Halos dumampi sa lupa ang mahahabang pakpak nito, bahagyang gumagalaw na parang humihinga. Itinaas ni John ang kanyang mukha at nagsimulang bumulong dito. Hindi ko marinig kung ano ang sinasabi nila. Ngunit nang itagilid ng anino ang ulo nito patungo sa akin, naramdaman kong alam nitong nandoon ako. Mabilis akong nagtago sa likod ng puno, pinipigilan ang aking hininga hanggang sa makauwi si Joan. Walang ekspresyon ang kanyang mukha gaya ng pagdating niya. Nahati ang pamilya. Kinabukasan, sinabi ko kay Tonton at Lola. Natawa si Tonton. Masyado kang manood ng scene, Buboy. Stressed lang si John.
Ngunit umiling si Lola. Hindi ito stress. Alam ko ang hitsura na yon. Nakita ko ito sa isang tao bago sila mawala. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang buong pamilya. Naniniwala ang ilan na kailangan lang magpahinga ni Joan. Ang iba, isa ako sa kanila, ay naniniwala na siya ang panganib. At ang pinaka nakakatakot ay, alam ni Joan kung sino ang naniwala sa kanya na nag-alinlangan sa kanya. Sa mga sumunod na gabi, narinig ko pa rin ang tunog ng mga pakpak na pumapagaspas sa di kalayuan at may nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga na nakatingin sa aking silid. Nang gabing iyon, napakadilim na kahit ang liwanag ng buwan ay tila nilalamon. Nakahiga ako sa kama nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan sa harap at pagkatapos ay isang malakas na tili mula sa sala. Ang tili ay hindi tao. Ang tunog ng mabibigat na bagay na nahuhulog ng mga kasangkapang nabasa. Nagmadali akong lumabas at natigilan ako sa nakitang nasa harapan ko. Naipit si John sa dingding. Sa ibabaw niya, isang napakalaking nilalang, mahaba at payat, maputi ang balat, malapad ang itim na pakpak, halos umabot sa kisam. Ang mga kuko nito ay bumabaon sa kanyang mga balikat. Ang bibig nito ay nakabuka, ang kanyang mga ngipin ay matalas na labaha. Magsisimula na ang laban. Sumugod si Tonton mula sa kusina, may hawak na butcher knife. Napasigaw siya at sinaksak ng diretsyo sa likod ang nilalang. Ngunit sa halip na masaktan ay umikot ito, namumula ang mga mata, at pinalipad si Tonton sa hapagkainan. Kumuha ako ng isang pares ng pruning shears mula sa sulok ng bahay, sumugod, at itinutok sa kanang pakpak nito. Sinalo ng talim ang litid ng pakpak at umalingaw-ngaw ang isang nakakatusok na tili. Humagalpak ito, natumba ako sa sahig. Habulan sa taniman ng mangga. Bitiwan ng halimaw si Joan at nagmamadaling lumabas ng pinto. Instinct na hinimok kami ni Tonton na habulin ito. Tumakbo kami sa madilim na taniman ng mangga. Ang liwanag ng buwan ay nasala sa mga dahon na nagbuhos ng maputlang liwanag sa mga pakpak nito. Ang tunog ng mga pakpak nito na pumapagaspas ng malakas, na naghahalo sa kaluskos ng mga dahon at ang pagpintig ng aking puso sa aking mga tainga. Bigla itong lumundag mula sa itaas, sinunggaban si Tonton. Marahas silang nagpumiglas sa basang lupa. Narinig ko ang tunog ng mga bitak ng buto pagkatapos ay isang masakit na dagundong. Nang sumugod ako, ang tiyan ni Tonton ay napunit ng mga kuko nito. Tumalsik ang kanyang mga organo, ngunit nakahawak pa rin siya sa nilalang, sumisigaw. Tumakbo ka, buboy! Nagising si John at napalunok. Hindi ako tumakbo. Sumugod ako, hinukay ang gunting ko ng mas malalim sa mga pakpak nito. Napasigaw ang halimaw na paatras at biglang iminulat ni Joan ang kanyang mga mata. Saglit na bumalik ang kanyang tingin puno ng takot at pagsusumamo. Buboy, iligtas mo ako. Pero bago pa man ako makagawa, nilunok na naman siya ng mga pulang mata na yon. Nanginig ang kanyang katawan, pagkatapos ay nag-relax at sa pagkakataong ito, wala na si Joan. Ang aswang lang. Aswang spas. Sa sandaling iyon, isang kakaibang imahe ang sumagi sa aking isipan, parang alaala na hindi ko pagmamayari. Nakita ko ang isang bata at magandang babae na nanirahan sa nayong ito daan-daang taon na ang nakalilipas.
Maling inakusahan na isang mangkukulam, iginapos siya ng mga taga-nayon sa kabubatan at iniwan sa mababangis na hayop. Noong gabing iyon, dumating ang isang maitim na nilalang at ipinagpalit ang kanyang buhay para sa kanyang kaluluwa. At mula noon naging aswang siya, kumakain ng laman at dugo ng tao, lalo na ang mga buntis. Napagtanto ko ang bagay na nakatayo sa harapan ko ay siya, maliban na pagkaraan ng mga siglo, ang kanyang mga pakpak at ngipin ay naging perpektong kasangkapan sa pagpatay. Namatay si Tonton sa aking mga bisig. Walang hiyawan, nahihirapang huminga at dilat na dilat ang mga mata, nakatingin sa kung saan malayo. Inilibing namin siya kinaumagahan, sa ilalim mismo ng puno ng mangga na inaakyat niya para mamitas ng prutas noong bata pa siya. Ako lang at si Lola, walang trompeta, walang drum, tanging tunog lang ng pala na tumatama sa mga bato at ang dampi ng dumi na bumabagsak sa malamig na katawan. Ang tunog ng hangin ay malambot, mahina at nagtatagal, na lumilikha ng isang pakiramdam ng kawalan ng laman. Pagkawala ng aswang, tila nabuhay ang taniman ng mangga. Ang mga dahon ay mas luntian, ang mga bulaklak ay namumukadkad, at ang hinog na prutas ay mas matamis kaysa dati. Ngunit sa tuwing naglalakad ako sa pagitan ng mga puno, nakakakita pa rin ako ng mga anino. At ang amoy ng dugo mula sa gabing iyon hindi mawala sa aking alaala. Pagninilay ni Buboy, napagtanto ko ang kadiliman ay may iba't ibang anyo. May nagmumula sa labas, tulad ng mga pakpak ng aswang. Ngunit mayroon ding mga bagay na gumagapang sa loob ng mga tao, kasakiman, puot, pagtataksil. At ang tanging paraan para labanan ito ay ang manatiling mabait at malakas kahit na ang lahat sa paligid ay nabubulok na. Noong huling gabi bago umalis sa nayon, nakatayo ako sa beranda ng aking bahay, nakatingin sa gilid ng kagubatan. Saglit, narinig ko ito, isang mahinang pagkapapakpak ng mga pakpak, parang isang taong umiikot sa itaas. Tumingala ako, ngunit walang laman ang kalangitan sa gabi. Gayunpaman, alam ng puso ko, hindi nawala ang aswang.